Hello guys! So, magandang tanghali sa inyo. Happy holidays! So, ngayon, for today's video, ang ipapakita ko naman sa inyo is about port security. So, from the word itself, it's a security feature on network switches that restricts access to a switch port based on the MAC address of the device connected to it. So, ibig sabihin, ganito lang yan. So, meron tayong switch. Okay? So, yung switch na yan, may mga port yan. Ang mga port yan is ito, like gigabit 1/0, gigabit 0/2, gigabit 0/3. Yan yung mga switch ports niya. Okay, so, yung port security ka pala is, kinoconfigure natin yan doon sa port kung saan nakasaksak yung mga end devices. So, end devices, printers, servers, PC, access points, etc. Okay, so doon natin kino-configure yan, yung port security na yan. So, dito sa ating example, dito natin siya i-configure sa gigabit 1/0/0, gigabit 1/0 kasi diyan nakakonek yung ating HRPC. So, yung HRPC ang ating example dito. Okay, so para saan nga ba ginagamit yung port security? So, syempre, sinisecure or nililimit or nire-restrict natin yung mga device na pwedeng kumonek dito sa switch port na to. Dito sa example natin is gigabit 1/0. So, ililimit natin yung pwedeng kumonek or tumusok dito sa port na to. Based sa MAC address ng device na nakakonek dito. So, sa ating example, HRPC, tapos meron tayong condition na ang pinaka-maximum na MAC address or device na pwedeng tumusok or kumonek dito sa port na to is isa lang. Ito lang, isa lang. Which is yung HR na PC. Okay, and then ito yung kanyang MAC address. And then i-manually configure natin tong MAC address na to dito sa port na to para makilala to ng port ng switch port na to, itong MAC address na to, para i-allow niya yung traffic. Ang pinakasama rin nito, itong HR lang ang magiging allowed tumusok dito sa port na to. Okay, so pag tinanggal natin tong cable na to, naglagay tayo ng panibagong PC dito, and then tinusok natin dyan, tapos itong PC na to, nakipag-communicate dito sa mga PC na to, or pumuntang internet, nag-browse, dapat hindi natatagos dito yung traffic dito sa mga to, hindi natatagos. Dito pa lang magsha-shutdown na tong port na to. Okay? Pag na-detect niyang iba na yung MAC address na nakita niya. Iba na yung MAC address na nakita niya, hindi ito, which is kay HRPC. Okay, so itong port security is rin to? Security rin to, syempre, para ma-lessen yung mga unauthorized device na pwedeng kumonek dito sa mga switch ports na to. Nililimit natin yung mga pwedeng kumonek. So ngayon, i-configure na natin yung port security na sinasabi ko dito sa switch na to, specifically dito sa gigabit 1/0. Okay, so puntahan natin itong switch na to. So, pasukin lang natin. Ayan lang, hindi natin makita eh. So, pasukin lang natin si interface gigabit 1/0, and then enable natin yung kanyang port security. So, switch port security. Yan. Okay? So, itong command na to is ini-enable lang natin yung port security. Pero wala pang mangyayari dyan kasi wala pa tayong mga conditions or consequences. So, ulit, switch port, question mark tayo. Ay, mali. So, switch port security, saka tayo mag-question mark. Okay, so, ang lalagay natin is maximum of 1 device lang daw, or MAC address. Maximum 1. Enter. And then switch port security ulit, question mark, MAC address. Ano yung MAC address? Wait lang. So, MAC address, may dalawa kasi tayong option dito eh. So, ito yung format, kumbaga, manual nating i-type dito yung MAC address. Or sticky, ibig sabihin, pag sticky, dynamically, na le-learn ng port na to, ni gig 0/1, yung MAC address ng device na tutusok sa kanya. Example dito sa atin, si HR, pag tinusok natin si HR dyan, automatic niya mali-learn tong ano na to,
itong MAC address niya. Syempre, kailangan makipag-communicate ni HR sa ano, sa mga, halimbawa, sa internet para ma-learn ni access switch yung kanyang MAC address dynamically or automatic. Itong forbidden, ngayon ko lang to nakita dito sa switch eh. Pero babalikan natin to. Okay. So yung MAC address ma-manual natin. So ang format niya is dito, ito yung tatype natin ito. So 0C26.E358.0 ay 0 haba na 0. Yan. So enter lang natin. And then switch port security, ano yung violation kapag, di ba, ito yung kilala, ito yung MAC address na kilala na itong switch port na to. Anong violation pag kunwari may tinanggal to, tapos may isang PC dito, tapos connect, ano yung magiging violation? Ano yung magiging violation niya? So ito, violation, so protect, so ibig sabihin niyan, protect itong rogue PC na to, yung connect dito sa port na to, pag nakipag-communicate siya or pumunta siya ng internet or nakipag-pinning niya yung mga server o yung mga PC, idadrop niya yung packet dito, idadrop niya. Okay? Pero wala tong logs or wala tong alerts para malaman mo na may ibang MAC address na tumusok dito sa port na to. Okay? And then yung port na to is mananatiling naka-up. Okay? So, ito namang restrict. So, may PC ulit dito. Tinanggal tong cable. Siya yung pumalit. Nakapag-communicate siya dito sa network natin. I-drop yung packets. Okay? I-drop yung packets. And then, magkakaroon to ng logs. Magkakaroon to ng alerts na nagkaroon ng violation. Okay? So, yun lang yung pinagkaiba nila. Ito may logs pero i-drop pa rin yung packet. Tapos yung port na to mananatiling naka-up. So ito yung gagamitin natin shutdown kasi ito yung pinaka most secure na violation mode para sa port security. Kasi ang mangyayari, may PC dito, tinanggal tong cable, connect dito sa gig 1/0, nakapag-communicate siya sa network natin, i-drop niya yung packet, tapos magkakaroon tayo ng alert or ng logs na nagkaroon ng violation, and then itong port na to is magsha-shutdown. Okay? Magsha-shutdown. So, ito yung pinaka most secure kasi wala yung pag may tumusok pa rin ulit dito, kasing wala na kasi shutdown na tong port na to eh. Hindi na to magagamit unless i-configure ulit or i-manually up nung administrator. So, yun ang gagamitin natin, shutdown. So, violation natin, shutdown. Yan. And then, end. So, show port security. So, ayan. So, kung makikita nyo, meron na tayong isang MAC address. Tapos, yung current address, isa lang din. So, wala pa tayong violation. And then, yung action is shutdown. So, yung port, yung secure port natin is gigabit 1/0. Ito. So, puntahan natin si HRPC. So, ito yan. Pakita ko muna rin sa inyo yung kanyang MAC address. So, ipconfig/all. So, ito yung kanyang, asan yun? Ito yung kanyang MAC address. 0C26E35800. So, ito yan. So, try natin makapag-communicate dito kay marketing. So 1.4 ang ipiping natin. So ping 192.168.1.4. Okay, so di ba? Napiping niya si marketing. Ito kasi allow siyang kumonek dito sa port na to eh. Okay? So ngayon, meron tayo ditong meron tayo ditong rogue PC. Sabihin natin ito ay talagang barumbado, tapos may alam. Ang ginawa niya is tinanggal niya tong port na to, ay yung cable niya, yung cable ng HR, and then siya yung connect niya yung sarili niya sa gig 0/1 ay gig 1/0, and then siyempre nilagyan niya ng IP address yung sarili niya, same nito. So IP
192.168 1 dot, sabi natin 69/27. Tapos ang kanyang gateway is 55. So ayan na, may IP na siya. So ngayon, ang mangyayari, ayun, tignan nyo, hindi pa nga ako nakikipag-communicate eh. Ayun, nilagyan ko pa lang ng IP eh. Pagkatusok ko, ayun, di ba? Tinusok ko tong rogue PC na to. Tinusok ko. Nilalagyan ko pa lang ng IP eh. Pero nakikita nyo yung switch. Ayun, line protocol gigabit 1/0 down. And then ayun, nag-error disable siya. Okay? So yung gigabit, yung port natin, yung switch port natin na gigabit 1/0, error disable siya. So ibig sabihin nag-shutdown siya. Naka-error disable siya kasi naka-detect siya ng error. Ayun, security violation. So security violation occurred caused by MAC address 0050 7966-6803. Sige nga, check nga natin yung PC na yun, yung MAC address na yan. So, show IP. Ayun o, 0050 7966-6803. Ayun o, 0050 7966-6803. Sa rogue PC tayo 0050 7966-6803. Okay? So, yun. Na-detect ni switchport yung MAC address is iba. Hindi siya gaya nitong MAC address na to. So, ibig sabihin, may ibang PC na connect dito sa switchport na to which is not allowed. Or sabihin natin restricted. Or sabihin natin nag-exceed siya dun sa maximum natin. Kasi ang maximum device natin is isa lang. Okay, so naka-register na tong PC na to. So siya na yung pang-isa dyan. So ngayon ito, hindi na siya allowed kasi pangalawa na siya. So check natin yung show port security. Ayun secure port natin gig 1/0. Yung maximum address isa lang, current address isa, then yung violation natin meron na isa, tapos nag-shutdown na siya. Kaya ayun error disable state. So show IP interface brief gigabit 1/0. Ito siya boom, nag-down siya pag connect natin kay rogue PC. Okay. And then, kay rogue PC, try natin iping si marketing 1.4. So, yun. Naka-block na. I mean, naka-down na tong port na to. So, wala nang traffic ang pwedeng mag-pass dito or ma-allow. So, kung ito mang rogue PC na to is hacker or marunong, alam niya yung internal network natin, yung mga servers, alam niya yung mga IP address, alam niyang accessing. So magiging secure na yung ating network, local area network from rogue PC or sa hacker or sa barumbado. Dito pa lang sa ating layer 2 device. Okay? Doon pa lang sa layer 2 device natin, which is itong access switch, naging secure na yung ating network. The rest ng network naging secure na. Okay, so para ma-up natin ulit itong port na to, ang gagawin lang natin dyan is configure terminal interface GI1/0 shutdown, then shutdown. Hintayin natin. Kasi nga pala nag-shutdown muna ako. So shutdown. Dapat mag-up na yan. Tignan natin. Do show IP in brief. Ba't di pa siya no shutdown? Hindi ko pa kasi kinabit to. Bayan. Sorry. So, kailangan ko ikabit yung HRPC. Para ma-detect niya na may connection na ulit and then mag-up siya. Yun.
So, yun, up na siya ulit. So, do show IP interface brief. So, up na ulit yung gigabit 1/0. Then, try natin ulit mag-ping. So, napiping niya ulit si marketing PC. And then, disconnect natin. Makikita nyo kay switch, magda-down yan. Pero, down lang siya na walang nakakonect. Okay? Hindi siya error disable. Gagawin natin, 1/0. Kinonnect natin. So, wait lang natin dito sa switch. Nag-up na. And then, so, show port security. Okay, so, hindi. Alam ko na pala guys. Kaya kanina pala, pagtusok natin, kay Rogue PC kanina, pagtusok natin, kasi tapos naglagay tayo ng IP address. Diba? Naglagay tayo ng IP address kasi nag-check siya for duplicate address eh. Nag-check siya. So, nagkaroon na ng communication. Sine-check niya kung merong IP address na ka-duplicate siya na nakasaksak dito sa switch na to. So, nagkaroon na ng communication kaya pala nag-down ka agad. Okay? So, ngayon, hindi pa siya nagda-down dahil wala pang communication. So, try natin i-ping si, ayan, makikita nyo ha, enter ko to. Yan. So, i-ping ko si marketing gamit kay Rogue PC. 1.4. Wala na. Ayun o. Boom. Saka siya nagkaroon ng error ng tawag dito. Saka siya naging error disable. Yung port na to. Yung GI1/0 error disable na siya. Nag-shutdown na siya kasi nakadetect siya ng violation. Ito. Caused by MAC address na 0050-7966-6803. Okay. So, ngayon, itong ating Rogue PC, wala siyang marireach na network dito or device dahil down na tong network na to. So, yun lang guys. Maraming salamat po.